Kapag araw ng pasukan, hit na hit ang kita ng ating mga kasambahay na nagnenegosyo ng iba't ibang mga school supplies. Ano nga ba ang mga items na hit sa market at saan nga ba makakabili at makakamura? Panoorin natin to. Ngayong balik eskwela na naman ng mga estudyante, shopping time na rin para sa mga kakailanganin para sa pagpasok sa school, tulad ng uniforms, sapatos at syempre, school supplies. Hindi lang ang mga mag-aaral at mga magulang ang busy sa pagsimula ng klase, maging ang mga wholesale suppliers ng mga gamit pang eskwela tulad ng 347 School Office Supplies Incorporated ay busy din sa paghahanda para sa back-to-school season. January pa lang, nagsisimula nang mag-prepare ang 347 School Office Supplies para sa delivery sa mga suki nila. Kasi pagka ang kliyente naman kailangan na nila yung item, matagal pa yun in-order na nila. So hinahanda na namin yun. At saka alam na namin yung kailangan nila kung halimbawa sa yung last year, uulit-ulit yun ng susunod na taon, ganun pa din yung o-orderin niya. So, napaplano na namin kung ilan yung kailangan ng isang kliyente. Not unless may biglang darating dyan na malaki ang kailangan, medyo nababago yung plano namin. Ang bestseller products nila tuwing simula ng pasukan sa school ay mga notebooks, ballpens, copy papers, pad papers at computer consumables. Sino nga ba ang madalas na kumukuha sa kanilang mga products? Office, schools, tapos may estudyante. Mga dealer din kumukuha sa amin. Mga ibinebenta pa po nila yon. Kukunin sa buy bulk yon, so wholesale siya. Pero yung presyo po namin, kahit na wholesale o retail, halos pareho na, lalo na pag pupunta rito, pipick up sila kukuha. Aside from the usual school and office supplies, meron din silang janitorial supplies at pantry supplies. Gumagawa din sila ng customized na notebooks at corporate giveaways. Bago lumago ang kanilang business, paano at kailan ba nagsimula ang 347 School Office Supplies? Start siya noong May 2010 at ang product namin is more on school and office supplies. Tapos since nung may mga client na kami na existing na nabuo na namin, hinahanapan din kami ng mga janitorial supplies saka pantry supplies. So nagdagdag na kami ng nagdagdag. Hanggang ngayon, nagkaroon na rin po kami ng printing press kasi nga sa demand din ng mga client. Ano naman ang kaibahan nila sa ibang mga office and school supply wholesalers? Ang sa amin lang kasi, meron kaming credit card, tumatanggap kami ng credit card. Sila, puro COD cash. Pag walk-in ka, hindi ka pwedeng mangutang. Kami minsan, pag may nag-refer na kakilala, pinapautang namin. So, yung mga kliyente, nawiwili sila na pinagkakatiwalaan sila, natutuwa naman sila, kaya nagre-refer din sila ng ibang mga customer. Sa ganitong uri ng business, ano ba ang mga usual na i-expect mo na problema? Bali, nung first year ng operation namin dito, medyo hirap kami kasi nagkaroon kami ng mga problema. Tapos hindi pa namin kabisado itong Binondo area. Pero awa ng Diyos, nung second year, naka-recover na kami hanggang ngayon. Bukod sa adjustments sa startup ng business, ano ang problema na kinakaharap ng mga paper product suppliers ngayong nauuso ang emails at paano ang solusyon dito? Kasi ang trend kasi magmula nung last year, ang papel bumababa eh. Bumaba po ang papel kasi ang nangyayari, uso na sa atin yung mga email na lang. So hindi na nila kailangan ng papel. Kaya nga yung paper products, bumaba yung presyo, especially yung mga copy paper, mga pang-office. Ano ang business pointers nyo para sa mga gusto mag-venture into the wholesale office and school supply business? Friendly ka sa kliyente. Pag sinabi ng kliyente mo, lalo sa mga opisina, kailangan namin ng ganito, i-deliver mo kung anong oras nila gusto. Hindi ka pwede magsabi na ang oras lang pasok namin is 8 to 5 or 9 to 6. Kung halimbawa 12 o'clock ng gabi, magde-deliver ka ng 12 o'clock. Kasi pagka hindi mo binigay yung needs nila, lilipat sa ibang supplier. You can visit 347 School Office Supplies Incorporated at 347 Ongsiangco Building, San Vicente Street, Tondo, Manila.